October 6, 2023, pagkatapos ko ngang ihatid sa school si Kuya Tyler ay agad na akong dumiretso sa aking rarakitan dahil nga na-contact tayo kagabi na meron daw tayong early racket for today's video. Fast forward, nandito na nga pala ako sa salon kung saan ako magme-makeup at ang ating may-makeupan ngayon ay si ma'am dahil ikakasal siya ngayon. Sana all kinakasal. Charot! Pinep ko na nga pala yung face ni ma'am at ang una kong nilagay sa face niya is sunscreen dahil nga maaga yung kanyang wedding. Pagkatapos ay sinunod ko na yung kilay ni ma'am. Mas sanay nga pala akong gumamit ng pencil sa eyebrow kasi yun talaga yung kinasanayan ko at talagang gamay na gamay ko. Pagkatapos ay brush ko na yung kilay ni ma'am. Pagkatapos ay nilagyan ko na ng concealer yung mga gilid-gilid niya para naman malinis siyang tingnan at matanggal yung mga excess niya. Pagkatapos ay nilagyan ko ng eyelash glue yung eyebrow ni ma'am. Mas prepare ko nga pala itong eyelash glue instead of eyebrow soap. Long lasting kasi ang eyelash glue. Pagkatapos nga ng kilay ay nilagyan ko na si ma'am ng makeup base para talagang kapit na kapit yung makeup niya at hindi agad-agad mahuhulas. Sinunod ko na nga pala yung mata ni ma'am para sa kanyang eyeshadow. At ang request nga ni ma'am ay simple makeup nga lang dahil sa civil sila magpapakasal. Ayaw niya ng masyadong bongga. Kaya naman sinunod natin kung anong request ni client. Pagkatapos nga ng eyeshadow ay nilagyan ko na siya ng mascara. Pagkatapos ay nilagyan ko na siya ng falsies para buhay na buhay ang kanyang mga mata. Sa puntong ang ito ay medyo natatawa si ma'am dahil naninibago talaga siya dahil first time niya nga lang daw lagyan ng falsies sa kanyang mga mata. At ang akala nga niya ay matagal itong matanggal o masakit matanggal. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya na hindi ito masakit. After the falsies nga ay nilagyan ko na yung kanyang under eye ng eyeshadow para mas mabuhay talaga yung kanyang mga mata. Pagkatapos nga nun ay tsaka na ako naglagay ng foundation. Hinuhuli ko talaga ang foundation para sa lahat ng mga excess sa eyeshadow niya. Para kasi sa akin mahirap nang tanggalin yung mga excess na powder kapag nauna yung foundation ilalagay. At dapat kapag naglagay ka ng foundation sa mukha ay lalagyan mo rin yung leeg niya para pantay sila. After nun ay naglagay na ako ng contour sa kanyang ilong. Eyebrow pencil lang talaga yung nilalagay ko para talagang mas kapit na kapit talaga siya. Pagkatapos nilagyan ko ng concealer yung bridge ng ilong niya. Pagkatapos ay kinontour ko na yung face ni ma'am para mag-lift talaga yung kanyang face. Pagkatapos kong lagyan ng cream contour ay tsaka ko siya brush. After nga ng cream contour ay tsaka ko nilagyan ng bronzer si ma'am. Yung mga pinaglagyan ko ng contour ay doon ko lang din nilagay yung mga bronzer. Pagkatapos nga nun ay naglagay din ako ng cream blush on kay ma'am. Unang-una ko talaga nilalagay yung mga cream bago yung mga powder. Pagkatapos nun, saka na ako naglagay ng powder para lalo talagang silang kumapit. Pagkatapos ko ngang ilagay lahat yun, ay sinet ko na ng press powder yung mukha ni ma'am para hindi naman mukhang oily yung face ni ma'am. Pagkatapos ay naglagay na ako ng highlighter sa bridge ng ilong ni ma'am, sa may cheeks, and sa may bandang gitna ng noo at sa bandang lips. At pagkatapos ay naglagay na ako ng lipstick. At para naman sa final outcome ng face ni ma'am ay naglagay na ako ng final touch. Nilagyan ko na ng setting spray yung face ni ma'am para naman talagang tumagal ng bongga yung kanyang makeup. And this is the final look. O diba, napakasimple lang. Thank you for trusting ma'am and congrats to your civil wedding. And also thank you kay Ate Mitch na nag-ayos ng buhok niya na nag-recommend sa akin. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Paalam.